of October and for sure, ang ilan sa inyo ay nagsisimula na sa preparation sa pangregalo at celebration this holiday season. At para sa mga business-minded dyan, gaya ko, ito rin ang best season para makapagnegosyo at kumita. Kaya para sa negosyo tips at ideas, tara at samahan niyo ako ngayong umaga. Miss A po, para sa Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Mga ka-NG, masaya ako na naibahagi namin sa inyo ang milestone ng Lux Beauty and Wellness Group. Katulad na lamang nitong mapapanood ninyo. Mula nung simulan namin ang Lux Beauty and Wellness Group, ay part na ng aming goal ay ang sabay-sabay na ma-achieve ang ganda while staying healthy plus extra income para sa ating mga kababayan. Nasaksihan niyo na po ang pag-launch namin ng iba't ibang produkto sa merkado. Gayun din ang mga istorya ng aming distributors na nagkaroon ng pagkakataong kumita dahil sa Lux products. Kasabay syempre ng kanilang sipag, tiyaga at determinasyon. Bilang ina, naisip ko rin ano ba ang mga produkto na mabuti sa aking mga anak at syempre makakabuti rin para sa ibang bata. Due to demand na rin po ay sinimulan namin ang Lux Kids. Noong ipinakilala namin ito ay kasabay din ng celebration para sa Lux Beauty and Wellness Group. Kaya happy din ako dahil nagkaroon ulit ng pagkakataon ang Lux Kids na bumida sa isang espesyal na selebrasyon ng aming pamilya. Aba, at bisita pa nga namin ang Purple Hearts Little Miss CEO na si Crizel. Bilang support ay sinamahan pa kami ng aming pamilya, mga kaibigan, ang Lux family at ang isa sa dahilan kung bakit talagang nag-enjoy ang aming guests, lalo na ang mga bata, ang ating sponsors. Again, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa Lux Beauty and Wellness Group. Makakaasa kayo na patuloy kaming magsisikap para makapagpahatid sa inyo ng mga produkto na di lang pampaganda, kundi pang buong pamilya. Welcome back mga ka-NG! Another morning and another day para makakilala ng kapartner natin from Global Dominion na swak sa ating hashtag Pwede Pala. Good morning sa inyo dyan sa Global Dominion Studio. Pwede na ba naming makilala ang kapartner natin today with hashtag Pwede Pala Story? Ayan, another morning kwentuhan. Kasama po kaming muli ang mga kapartner nyo
sa Global Dominion. Inspiring ka-partner natin dito sa Global Dominion, syempre ang Bida Weekly sa ating hashtag Pwede Pala Story natin. Mula sa tatay at ngayon hanggang sa anak ay kapartner na rin natin. At hindi lang basta kapartner, kapamilya na rin pala. Tama yan, Jenna, no? At nakakatuwa yung mga gantong kwento kasi ang laki ng tiwala nila sa Global Dominion ay naipapasa pa nga hanggang sa next generation. Yan naman ang kwento ng ating kapartner na si Mikey Domingo. Rod, anong kwento mo riyan? Tama mga kapartner, nandito ako ngayon sa Kawit, Cavite para mas makilala natin si Mr. Mike Francis Domingo, second generation ng pamilya nila na kapartner ng Global Dominion. Good morning, Mike. Good morning, Rod. Simulan natin yung kwento at i-share natin sa mga kapartner natin kung paano nag-start yung inyong buy and sell business. Okay, 2019, nag-start ako mag-ipon kasi na-impluwensyahan ako ng dad ko na since 2012, nag-buy and sell na siya. And parang gusto kong makabili ako ng sarili kong sasakyan. Nag-start ako mag-ipon and then 2021, nagkaroon na ako ng sarili kong puhunan. Nakabili na ako ng sarili kong sasakyan. Okay. Pero at that time, Mike, di ba working student ka nun? And then side hustle mo lang yung buy and sell? Ang hirap pagsabayin ng pag-aaral and buy and sell kasi may time na napapabayaan ko na yung studies ko kasi may mga need akong ayusin sa sasakyan na hindi ko na nagagawa yung mga activity sa school. Kaya napakahirap para sa akin pagsabayan. Talagang natutunan ko mag-balance. Natutunan ko na tapusin yung mga activities ko ahead of time para meron na akong time para ayusin ko yung sasakyan. So Mike, ikwento mo nga sa amin kung ano yung first experience mo sa pagbabuy and sell. So, memorable sa akin yung first car ko kasi yun na yung time na nakaipon na ako ng sarili kong puhunan and sa sobrang excited ko, gusto kong bilhin yung sasakyan na yun. Tapos, nagkaroon pala ng problema, pauwi ako, nasiraan ako ng aircon. Medyo mahal yung papagawa ko. Saktuhan lang naman yung pera ko, wala na akong papagawa. So, ang ginawa ko is pinas-break ko siya sa ibang buy and sell. After that incident, Mike, paano ka nag-improve at ano yung mga learnings na nakuha mo sa pangyayaring yun? Madami actually kasi yung dad ko, nagba-buy and sell nga siya. And then, marami akong mga nakuwang tips sa kanya. Ang main mentor ko talaga is yung daddy ko kasi simulat sa pool, siya na talaga yung nagturo sa akin. And then lahat ng tinuro niya sa akin, itinanim ko lahat yon. So Mike, bigyan mo naman ng tips yung mga ka-NG natin at ka-partners natin kung paano bumili ng second-hand units na sasakyan. Sige, meron ako maibibigay na 3 tips. First, kailangan natin i-check muna kung magkano yung budget. Una sa lahat, kung magkano yung budget. Second is the legality of the documents. And third is, check muna kung okay yung sasakyan, kung may mga bangga ba ito, kung flooded ba ito. Okay lang na medyo may mga gas-gas kasi madali lang naman yan. Pwede naman natin ipa-repaint yan. Pinaka-importante kung ito ba yung nalubog kasi yun na yung parang hindi na siya medyo okay pag ganun eh. Ikaw na yung second generation no, ng pamilya ninyo from your dad tapos ikaw na yung sunod na nag-manage ng negosyo. Ano yung mga nakita mong naitulong at maitutulong pa ni Global Dominion sa inyo bilang kapartner? Mas napabilis ang paglago ng aming negosyo eh. Mas mabilis dumami ang aming unit kasi nga kumbaga yung mga buyer na walang pang-cash, sila yung nagpipinance. So, mas mabilis yung rolling ng aming puhunan eh. Ngayon na magkasama na kami ng dad ko sa business na ito, pinagsama na namin yung M-Cars and EMD na kapartner namin ng Global Dominion. Para sa mga gustong bumili ng sasakyan, pwede nyo kaming i-visit dito sa EMD Car Trading and M-Cars 28. Located kami dito sa Kawit, Cavite. And sa mga walang pang-cash dyan, pwede namin kayong tulungan. Ako si Mike Francis Domingo at ito ang aking hashtag, Pwede Pala Story. Dahil sa Global Dominion, pwede pala. Imagine, 2 generations,
So, posible pa itong mapasa sa future generations pa nila. Tama. Kaya naman salamat Rod at syempre salamat din sa iyo Mikey dahil for 2 generations ay patuloy namin kayong naging kapartner. Yan ang ilan sa patunay na hindi lang natatapos ang kaalaman at matututunan dito sa Global Dominion, mapa-experience man yan o mga trainings. At para maging isa, sa soon ay magkukwento rin ng kanilang hashtag Pwede Pala Story, baka ito na yung sign para magsimula or mag-expand ng negosyo kapartner ang Global Dominion. Yun, kaya naman mga ka-NG, samahan nyo kaming muli dito sa Global Dominion kung saan Hashtag Pwede Pala! Ayon sa Department of Health or DOH, ngayong buwan ay pinagdiriwang din natin ang Health Education Awareness. Madalas po ay mapag-uusapan natin sa Purple Hearts ang kahalagahan ng kalusugan ng mga bata. Pero alam nyo, gaya ko na isang ina, tuloy-tuloy ang pag-aalaga natin kahit na tumungtong na sila sa kanilang teenage years at mahalaga na masimulan ang healthy habits mula pagkabata pa lang. Equally important din po na pagtuunan natin ng pansin ang health development ng ating mga anak hanggang sa paglaki nila. At para bigyan tayo ng idea about healthy habits, narito po ulit si Crizel, ang ating Little Miss CEO ng Purple Hearts. At may makakasama siya. Kuya, do I really have to exercise? Of course, maganda sa katawan mo ang exercise. And maraming benefits ang exercise sa ating body. But I already dance and play! That's good, pero mas better if may regular physical activities tayo. Oh, okay. I want to learn more about this. Good thing on this morning, we got a guest named Sir Ellie. Come in, Sir Ellie. Good morning guys. Good morning Mika. Good morning Crisel. Mukhang napaka-interesado ng pinag-uusapan natin Sir Ellie, is it true what my ate and kuya said? Exercising is important for kids like me? Yes, definitely. Your Kuya Jello and Ate Mika is correct. Even at young age, kahit sa ganyang edad, dapat talaga ay nag-exercise tayo. You know what? Kanina pagpasok ko, nakita ko si Kuya Jello na nag-stationary bike. At ikaw naman, si Ate Mika, ay gumagamit ng dumbbells. And for sure, ikaw, Ate Crisel, nakita ko kung paano ka mag-jumping rope. And yung exercise, yung stretching mo kanina, naku, napakahalaga niyan. Kasi bago ka gumawa ng isang mas complex na klase ng exercise, dapat ay inuuna mo talaga ang pagkakaroon ng stretching or warm-up exercise para hindi mabigla ang iyong pangangatawan. Like Kuya Jello, what he's doing, he's now riding a stationary bike. Alam mo ba, Ate Crisel, na napakahalaga nitong ganitong uri ng exercises dahil ito ay nagpapalakas ng ating cardio. At may iwasan din natin ang pagkakaroon ng mga sakit na related sa puso. At napapababa nito ang kolesterol ng ating dugo. And ito naman si Ate Mika ay nakikita natin na nagda-dumbbells. At siya ay nagde-develop or siya ay merong bone concentration at lalo niyang pinapaganda ang kanyang pangangatawan. And kanina, before I came in, you are doing the jumping rope, no? At napakahusay mo ron. Alam mo ba na yung jumping rope ay sa 10 seconds mo na gagawin ay makaka-burn ka dyan ng at least 100 to 150 calories. And then, nag-stop ka at nakita ko na ginawa mo yung stretching, which is good. Hindi mo kailangan pwersahin, Crisel, yung iyong sarili, lalo na sa ganyang edad. Dapat sinisimulan mo talaga yan sa stretching or sa warm-up para ma-prepare mo yung katawan mo from simpler to complex type of exercises. Ay, Sir Ellie, mahilig po pala kami magkakapatid mag-swimming. Maganda po ba sa amin yung... Yes. Anything na nai-involve ang ating pangangatawan, lahat ng active recreational activities, especially swimming, no? Alam naman natin, Kuya Jello, na sa swimming, talagang lahat ng parte ng katawan natin doon ay gumagalaw. Kaya mas masasabi ko na ang swimming ay isang uri ng activity or exercises na napakaganda sa pangangatawan natin.
Sir Ellie, paano naman po yung dancing? Mahilig po kasi si Crizel sumayaw at sinasamahan din po namin siya minsan. Magandang physical activity din po ba yun? Narinig ko nga yung Crisel na napakahusay mo raw sumayaw. Actually, katulad ng kay Kuya Jello na pag-swimming, ang pagsasayaw ay isang uri ng physical activity na pwedeng makatulong at maka-enhance ng ating pangangatawan. Kung napapansin natin, no, every time na nagsasayaw tayo, we are also using different parts of our bodies. And at the same time, hindi lang yung physical aspect ng katawan natin ang nade-develop dito. Even yung ating mental health ay nagiging maayos kapag tayo ay nagsasayaw. Of course, itong mga physical activity na to ay hindi lang para sa ganitong edad o para sa inyong mga kabataan. Ito ay pwede ring makatulong sa ating mga nasa old age na, wherein nakakatulong ito para mas lalong mapatatag ang kanilang buto. Alam naman natin na kapag nagkakaedad na ang ating mga magulang, ang ating mga titos and titas, ay medyo nagkakaroon na rin sila ng mga bone discrepancy. Wow! I did not know exercising and being active is super important, especially for kids like me. Yes, but we always do remember na, Kuya Jello, Ate Mika, na hindi lang yung pag-exercise ang mahalaga para maging maayos ang ating pangangatawan. Dapat, kinukonsider din natin yung mga foods na ini-intake natin. And even yung lifestyle natin ay malaking factors kung bakit nagkakaroon tayo ng mga sakit at kung bakit nangihina at the young age ang ating mga pangangatawan. Then, of course, napakahalaga rin ng pag-inom ng tubig. No, alam naman natin, always keep hydrated. Sabi nila, no, we always drink 8 glasses of water a day. So pwede namang sumobra, wag lang magkulang. But then, lahat ng bagay na sobra, alam natin nakakasama sa katawan natin. Okay, so kailangan balanse lang ang ating mga kinakain. And I know, yung mga parents ninyo ay well-informed pagdating sa pagkain. Sir, sometimes po, nasa work po kami or nasa school po, talagang naahain po kami ng mga street food. Okay lang po ba na makakain pa rin po kami kapag ganun? It makes sense, Kuya Jello. Alam naman natin na kapag tayo ay nasa labas, ay hindi na tayo nakakapili ng mga pagkain na gusto natin kainin. So dito, ang may papayo natin, aside from ituloy-tuloy lang natin yung ating pag-exercise, yung pagsasayaw mo, Crisel, yung iyong pagdadumbbell, at yung hilig mong pagsiswimming. And then, syempre, since merong mga nutrients at mga source of foods na kailangan natin ma-intake na hindi na i-offer sa atin o na ibibigay sa atin sa labas, dito ngayon ay pwede na tayong mag-intake ng mga food supplement na kailangan ng katawan natin. Sila naman yung nagpo-provide ng mga missing nutrients na wala doon sa mga pagkain sa labas na naibibigay sa atin. I learned that there are fruits that are really good for the body. Fruits like pomegranate, peach, kiwi, cherry, honeydew, raspberry, strawberry, blueberry, avocado, and apples. Wow! I love those fruits, ate! Oh, Crisel, hindi lang fruits, pati vegetables na rin. Like kale, asparagus, tomato, cauliflower, spinach, moringa or malunggay, broccoli, carrot, celery, squash, and radish. I also learned that supplements that has fruits and vegetables is good for kids like me and adults too. Supplements that's formulated with love and care. We also learned before that it's good to eat fruits and vegetables of different colors. Red helps our heart and blood. Orange helps improve our eyes. Yellow boosts our immune system. Green makes bones and teeth strong. White maintains good cholesterol level. And purple, my favorite, helps in memory. From now on, we'll exercise together all the time. But wait! Where's Kuya Ivan, Kuya Neo? I think they are playing basketball. Yes, Giselle, I think they're playing basketball. Wow, that's nice. Basketball is a good form of exercise. I'm sure you guys learned a lot too about exercises. By the way, Sir Ellie, do you have the message for the kids and parents watching us today? Yes, Crisel. Always remember that even a simple form of exercise is very important to our body. Tandaan na hindi lang ito nakakatulong sa atin physically, but it also helps us to develop our mental state and even our emotional state na malaking bagay para sa ating sarili. At sa lahat ng mga tao na nag-exercise, tandaan nating lahat na ito ay long-term goal at hindi lang ngayong araw, kundi ito ay malaking bagay hanggang sa ating pagtanda. Kaya, ang exercise ay walang pinipiling edad, bata man, matanda, o kahit na anong edad pa ay malaking bagay sa atin ang exercise. Thank you for visiting us, Sir Ellie. And again, check out Purple Heart's social media on your screens. And that's it for our episode today. Join me again next week. I'm your host, Crisel, and this is Purple Heart's Wake
Negosyante mode na ba kayo guys? I hope so! Pero sa isang business-inclined individual, hindi po natatapos ang ating pag-aaral at pagtuklas para sa ikagaganda at ikalalago ng ating negosyo. Tulad na lang nitong susunod nating makakasama. Panoorin po natin ito. Nandito po tayo sa Demaurin Salon, Makati Branch. Pasyal po tayo. Ako si Maureen Mejia Chan, ang may-ari ng Demaurin Salon at Unicent Perfume Collection. Nung una, naging empleyado ako dito sa salon na to. Nagtrabaho ako ng almost 8 years bago ako magtayo ng sarili kong salon. Nung nagsara yung pinasukan ko, nagtayo ako ng maliit na salon na meron lamang 3 upuan at meron 3 salamin. So, 3 din kaming nagtatrabaho, pati ako. Dahil sa porsigido ako, so kumita ng maayos ang salon ko dahil sa pakikitungo ko sa mga kliyente, sa pagbibigay ko ng magandang serbisyo sa kanila. Hanggang sa mag-boom na at nagtayo na ako ng ibang mga branches ko. Ang mga preparation ko dahil sa previous na trabaho ko, nagka-idea na ako kung paano magpatakbo ng negosyo. So may maliit akong ipon. Yun ang pinag-start ko sa negosyo ko. Actually, ang pagpili ng lokasyon mabilisan lang, bahay lang yun. Hanggang sa yun na pinaayos ko. Tapos yung mga staff ko naman, mga kaibigan ko rin. Oo, na taga doon sa Tarlac, pinapunta ko dito sa Makati. Mula sa salon ko dati, so linipat ko itong salon dito sa mas malaki. So yung mga dati kong kliyente, dahil siguro nagustuhan nila yung serbisyo ko, so, pinuntahan nila ako kung saan ako naroroon, kung saan nagtayo ako ng salon. Tapos, siguro by referral, tsaka word of mouth, ayan, nag-success ang negosyo ko. Pinapanatili namin, naka-in kami lahat sa mga bagong trend. At ang mga staff ay well-trained din sila para makuha namin yung mga gusto ng mga client. Ipinagmamalaki namin, lalo na ang aming bestseller na balayage at ang mga permanent blow dry, rebond, at mga color. Nagdadagdag po kami ng ibang services like yung mga trending ngayon, yung mga cat eye na eyelash, at saka mga polygel. Ang Demaurin Salon ay 2 branches na. So matatagpuan ang main branch dito sa 8278 Arabica Building, Mayabis Street, San Antonio Village, Makati City. At yung branch ko sa Concepcion, Tarlac, Eliana Street, San Nicolas Poblacion, Concepcion, Tarlac. Nung time na okay na ako sa salon, so nag-isip ako ng ibang negosyo. Unicent Perfume ang napili kong isang negosyo kasi madali lang siyang gawin at yun ang in-demand dun sa aming probinsya. Ang Unicent Perfume Collection ay pasok sa budget. Matagal din yung kapit niya sa damit, long-lasting po siya, at parang gumamit ka na rin ng mamahaling pabango. Ang Unicent Perfume Collection ay available dito sa salon ko. So, meron din ako sa Tarlac, yung sa Concepcion branch ko, at sa Capas branch. Dito sa Unicent Perfume Collection, meron kaming reseller price para sa gustong kumita. So, you can contact us at 0905-1049-731. May mga package po at mga discount. Nag-o-offer din po kami ng mga wholesaler. Bukod sa mga clients ko na inaalagaan ko, syempre kailangan ding alagaan ng mga staff kung ano ang kailangan nila. So syempre, kailangan mo rin silang bigyan ng tamang pasahod at ang mga benepisyo nila para pare-parehas kayong maging successful sa buhay. At sa mga gustong magnegosyo, yung pipiliin nyo yung gusto nyo. Dahil pag gusto nyo ang inyong ginagawa, maging successful kayo. Darating ang oras. Para sa lahat ng gustong bumisita at mag-relax, pasya lang po kayo dito sa aming branch, Demaurin Salon Makati at Concepcion Tarlac branch. At sa Unicent Perfume Collection naman po, sa lahat ng gustong mag-extra income, visit lang po kayo sa Concepcion branch at sa Capas branch. Ang pagnenegosyo po ay hindi talaga natatapos sa
basta kumikita ka lang. Dahil kapag may pusong negosyante ka, patuloy kang maghahanap ng paraan para ito ay maging stable o kaya naman ay mag-level up na. At para sa tuloy-tuloy na level up, kwentuhan at pagbibigay inspirasyon sa pagnenegosyo, tumutok lang sa inyong paboritong morning habit tuwing linggo. Kasama po ako, ang inyong Miss A. Ito ang Negosyo Goals, gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. See you next week mga ka-NG! Negosyo Goals would like to thank Global Dominion Financing Incorporated, Purple Hearts, The Maker's Den Studio, Arke Customized Printing Services, Jasco by Juvie Monzaga, Kusina ni Gracia, Tirta Shores, Lechon de las Piñas, Jamazing Apparel, Zavis Deli, Centur's Parche Perfume Booth, our main events, Crave by Cara, Imprenta Republica Printing Services, Lux Lip, Lux Kids, Lux Skin, Lux Cosmetics, Lux Beauty and Wellness Room, Balay ng Itay Private Resort, MR2 Sports, The Illumina Advanced Aesthetics,